Hi guys, another day, another vlog. This is Teacher May, Bicolanang teacher dito sa New Zealand. Next question po na sasagutin ko ay tungkol doon sa mga nagtanong po kung paano ko daw nabayaran yung loan ko na naiwan sa Pilipinas. So regarding po doon sa mga loan na yon, ang masasabi ko po ay depende po yun sa inyo. Kasi may option naman po kayo kung gusto nyong sabihin doon sa PLI or sa mga lending company na pinagloanan ninyo yung balak ninyong mag-resign. So option nyo po yun. So nasa sa inyo yun. Syempre pag sinabi ninyo sa kanila na magre-resign na kayo sa DepEd, syempre uobligahin kayo na magbayad ng full payment doon sa balance po ninyo. So, depende po yun sa inyo. Ang ginawa ko kasi noon, nag-resign ako December 5, 2023. Tapos nakapunta ako dito March na ng 2024 kasi nga natagalan yung iba kong documents. So, hindi ako nagpaalam doon sa mga niloanan ko bago ako umalis. So, ang nangyari, nung nandito na ako sa New Zealand, marami akong na-receive na mga letter. Tapos naka-address doon sa bahay ko. Tapos yung iba, since walang tao sa bahay ko, ay dinala doon sa bahay ng parents ko. Tapos, yung parents ko, syempre, pinipicturan yung mga email or mga letter na yon. Tapos sinasabihan ako, bakit may letter ka? Ganito, ganyan. So, ang ginawa ko, nagpadala ako ng pera sa kapatid ko. Tapos, ginawan ko siya ng authorization letter. Sabi ko, ibayad niya yon doon sa mga inutangan ko. So, tatlo po yung inutangan ko, BDO, tsaka China Bank, at yung Manila Teachers or yung MTMAS. So, isa-isa yun, pinapabayaran ko. Hindi ko naman pinupulipaid sa isang bayaran, pero lump sum po yung pagbayad ko. For example, sa isang bayaran, minsan ay 60K yung pinapabayad ko. Minsan ay 150,000, may 160. So, depende po. So, kada pagbayad ng sister ko ay naghihingi ako ng resibo at ng SOA or updated statement of account. So, binigay ko sa kapatid ko yung email address ko. Tapos sabi ko sa kapatid ko, pagbayad niya ay humingi siya ng resibo at ibigay niya yung email address ko. Tapos sabihin doon sa bangko, sa staff, na isend sa email ko yung SOA. So, maliban sa may hawak siyang actual na resibo, ay pinipicturan din niya sa akin yun. Sinisend niya through messenger. So, na-update ako kung magkano yung pinabayaran ko. Tapos, nagre-reflect naman yun sa SOA na sinsend sa akin ng staff ng bank. Hanggang sa ma-fully paid ko po. Tapos, pag na-fully paid na, ay may karapatan kang humingi ng certificate of full payment na patunay po na bayad ka na sa loan mo. So, ang masasabi ko ay, nasa sa inyo po yan. Kung gusto mong bayaran yon monthly or lump sum yun, kung kaya mo namang bayaran ng madalian. Kasi yung loan ko po na yun, to be honest, yung sa BDO at saka sa China Bank ay next year pa matatapos, 2027. Kasi 5 years. Pero 2026 pa lang ay fully paid ko na po. So, ganun po yun. Depende po sa arrangement ninyo, sa kakayanan ninyong magbayad. At least po, hindi ko tinakasan yung aking utang. Kahit andito na ako sa malayo, ay sinisikap kong gawin yung aking obligasyon na magbayad. Lalo na sa MTMAS, kasi mayroon ako doong co-maker, I think 3, na dati kong mga co-teachers. Kaya yun po yung inuna ko. Tapos syempre, may savings ako doon. Pinabawas ko muna yung savings ko kasi may passbook po doon eh. Pag member ka may passbook tapos may savings. So pinabawas ko yung savings ko doon sa balance ko. Tapos kung magkano yung natira after ma-deduct yung aking savings, yun na po yung binayaran ko hanggang sa na fully paid ko. Kasi ayaw ko namang hahabulin or sisingilin ng empty mass yung mga naging co-maker ko kasi kawawa naman sila. Alam ko, kukunti na nga lang yung sinasahod ng mga teachers tapos magbabayad pa sila ng utang na hindi naman
sila yung gumamit. At saka yung iba sa nautang ko ay nagamit ko naman sa personal kong mga naging problema. Tapos yung iba ginastos ko nung nag-a-apply ako at nagpa-process ng papers papunta dito sa New Zealand. So sana po nasagot ko ng maayos yung inyong tanong, kasi po marami-rami na rin yung nagtatanong tungkol doon sa way kung paano ko daw binayaran yung aking loan. Thank you. Hope you like my content.